mi gatito. Alguien le ha pegado por comer el oncito. Ahora está llorando, pobre mi gatito. Alguien le ha pegado por comer el oncito. Ahora está llorando. Gatito, miau, miau. Ay, mi 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 gatito, ay, mi gatito, ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito. Ay, mi gatito. Ay, mi gatito. Miau, miau. 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 Sabi ay, ito nila, hindi ka doon Ay, mi ang Lomi gatito. sa Miau, Batangas. miau. Madaanan lang nila. Ito ang Loming Batangas. Ito ang aming lunch for today. Send ko na lang tayo yung may may toppings pa. Meron na tong akin. Picture mo? Yung bag ko. Hindi ka naman makita dito. Yabang naman ito. Normal ka kumuha ng picture eh. Ang tapang mo, mama, nandyan ka pa sa may... Napakalapit naman. Mukha ako na lang nakita. Ang tarik. Pagkamali ka lang, daus-us ka doon sa baba. Nakakatakot. Pero may tao doon sa baba. Ayun, paakit na siya. Oo nga, kasi nakakatakot. Ang hirap bumalik. Oo. Parang hindi safe din tong na to. Sa piling ko. Ang tarik. Dating mo siya. Pag nakakatakot. Yung napuntaan namin sa Coron, mas matarik pa dito. Si Patik, pinapulikat ko niya. Dito kami sa Coron, mas matarik. Pagkamali ka lang ng dito, laglag ka. Nakakatakot na. Baba mo muna yung cellphone mo, sira pag na... Dito medyo okay na yung hagdan. Kasi patag na siya. Yung doon parang paduos-us na yung... Ito, delikado. Hindi mo ko okay na siya. Hindi na mo ito. Okay ba yun? Ay, sa doon, sa baba din. Oo, kaya nalulula ako. Hindi ka pagkakabalik. Mahirap yung sa, di ba, sa Tayak, Paolo, di ba? Oo. Mahirap yung sa Tayak. Ayos pa yun sa tayo. Ako. Ay, dito wala nga. Guys, pag namatay ako dyan. Please subscribe. At least na video ko. Please subscribe again. Mahaba na kayo. Napaka... Take itong race na to para lang sa inyo. Tapos, hindi pa rin kayo Wala man lang nadagdag kahit isa. Oh, 1966, 69 pa to. Itong pababa, 1969 na to nagawa. Dagdagan na siya. Chapis pa yung nagawa. Chapis. Ang ano pala? Parang ang layo, no?
Ilang kilometers kaya ito hagdan na to? Ay, nakakapagod. More than 100 steps. Ang mali, hindi ka nagdala ng tubig. Kapatid. Mga 500 steps to. Bibili ka ngayon sa baba. Oo nga. Ang mahirap yung pabalik din. Kaya, guys, subscribe na. Aray gosh. Mas nahirapan ako ng gantong malapad. Kumapit ka ma. Kuya nga, ilan taon ka na kuya? Oh, 56 eh. 33 lang kayo eh. Ako nga 58 na eh. Okay kuya, mali-mali na. Hindi ko na uulitin to. Nakapagod pala umakit ang bundok. Trekking na to eh, no? Oo, bakit ang bundok? Wala pang hagdan. Kung ano lang, ganun. Kabayo pa nga yung sinasakyan namin. Nahulog pa nga ako sa kabayo. Trekking. Ay, kumapit ka dyan, ma. Ganda guys, oh. Ang cute, Tita Bina. Sige pa, tumakbo ka pa na mabilis. Napapagod na ako. Ang cute ni Sabrina. Nagpapaganda si Mama dahil na-stress siya ng buong linggo. Nasaan tayo na? Venice Wellness Institute. Venice Wellness Institute. Anong gagawin sa'yo? Carbon laser. Sa patient treatment. So, magpahinga muna tayo. Bago sumabak ulit sa stress. Stress. Kasi paggamit sa kanya yung isa, laki kasi ng tiyan niya. Nagda-diet siya pero hindi mapaliit ang tiyan. So, in a laser, ayan, burning fats. Hello guys! Good day. So, today is February 5. So, matagal akong hindi nakapag-video. Pero, siguro bago nyo mapanood to, papakita ko yung mga activities na nangyari recently. Na pumunta kami sa bundok. Tapos doon, munti ka na akong mahimatay yata. Kasi, hindi ko kinaya. Napagod ako. Nagdilim yung paningin ko, pero buti na lang after a while, umayos ako. Tapos, ngayon, February 5. So, yesterday, February 4, around 3 a.m., sa mga hindi nakakaalam, pumasok na yung Year of the Fire Horse. So, yung family namin,
actually applies feng shui for more than 2 decades. Pero mga 2 decades back. Kasi the time that I started applying feng shui sa bahay namin is mga 15 years old yata ako. Yung legit na feng shui. So, yun, may mga binabasa akong libro, tapos I follow the yearly chart, tapos I check our natal chart, tapos ina-apply ko yun dun sa mga bahay namin. So, ngayon nandito ako ngayon. If you know nga, nandito na ako sa Lipa. Dito na ako nakatigil. Because yung house namin sa Laguna, sa San Pablo, binebenta na namin. May kausap na kaming buyer doon. So, niwait lang namin yung documentation. So, this one, sa Lipa, ito yung 3rd house namin. So, or ng family namin. Kasi hindi naman pala sa akin. Dito sa akin. Sa magulang ko to. So, itong 3rd house na to, since it is now the year of the 5 horse, according to the chart, very volatile ang taon na ito. Magkakaroon ng mga floodings, maraming price increases when it comes to crops o yung mga pananim. So, expect inflation. So, for us to counter that, nag-a-apply kami ng feng shui sa bahay namin. So, yearly namin yun ginagawa. We activate some stars sa bahay namin for us to navigate the year. So, today, actually, nagawa ko na yung activation around 11 a.m. Yeah, 11 a.m. Yung second activation ko. Yung first activation ko is around mga 8:30. Kailangan kong gawin yung first activation because may i-activate ako for today na located dun sa southwest star or in southwest direction. So southwest direction this year, check ko nga ulit yung chart. Let me get my tablet. So check natin yung chart. Mahirap mag-family, no? Actually, over the years, marami na rin akong pagkakamali sa mga activation. And I learned from that mistake. Kasi masyado siya, pag hindi nyo hindi kayo masyadong familiar sa mga chart, sa chart. Actually, yung pina-follow ko is classical Chinese metaphysics. So, I think yung mga iba sa inyo nanonood kayo ng mga prediction yearly from TV. Nung bata ako, mga 9 years old yata ako nun, or 10. Basta mga na ako nun. 10 or 12 yata ako nun. Nanonood ako ng mga ganong prediction. So, I started from there. Doon ako unang nag-apply ng feng shui. Pero yung time na yun, nalaman ko din yung mga prediction sa TV ay parang siya, half-bake, kumbaga. Kasi ang ginagamit lang nilang mga chart is yung Bazi at saka yung yearly flying star chart. So, wala namang mali doon, pero minsan kasi hindi siya nag-a-apply din
hindi din siya nag-a-apply primarily dun sa intention ng tao. Kasi kailangan mo ring i-align siya in your intention kung anong goals mo each year. So, this year, ang goal ko, so yung activation ko today is primarily dun sa goal ko for this year. So, yung goal ko for this year, since nga nag-resign ako from my work, makahanap agad ako ng trabaho, di ba? In hospitality industry. So, mamaya ikikwento ko yung mga activation na yon. So, yun nga. Ina-align mo siya doon sa natal chart mo, and then to your plans and goals. So, according to the chart, teka, ano ba yan? Wala na naman. Teka. According... So, today is February 5, Day of Gang Dog, Month of the Tiger or Metal Tiger, in the 5 horse here. So, kanina nag-activate ako ng chart or ng star ng 7 to 9 at saka ng 11 to 11 to 1. So, today or at this time 1 na siya, 1 p.m. Pero doon ko sinimulan yung activation ko kanina. So yung first activation, yung mga stars nun is may Nobleman Star, at saka nasaan din siya sa Hour of the Dragon. Tapos yung 11 is Ren Wu or Ren Horse, Water Horse Hour. So yung mga stars nun kanina is Heavenly Officer, which is a Nobleman Star, Prosperity Star, Nobleman Star, Tree Harmony for harmony and relationship, at saka yung Fortunate Hour. So kaya ko siya ginawa ng mga 11. So yon. So ipapakita ko lang kung paano yung activation ng star. So there are 3 types ng activation. First yung water activation, maglalagay ka ng 20 to 50 liters ng tubig in a certain sector and dapat moving yung water para mag-activate siya. So you will leave it there for about 2 weeks. Iiwan mo yung tubig doon for 2 weeks na dapat nag-move siya. So since itong bahay namin dito sa Lipa medyo maliit lang, it is just 60 square meter, hindi naman namin kailangan ng tubig. And then yung second, yung fire activation. So yun, very easy yung activation na yun, pero be careful guys dahil ayaw natin masunog ang bahay natin. So babantayan mo yung kandila. So maglalagay ka lang ng kandila dun sa area na yun. Tapos you will leave it there for about 4 hours. So yung first activation ko, pinatay ko na siya. Kasi 2 to 4 hours ko siyang nilagay doon. And then yung dalawa is nasa buhay pa siya kasi hindi pa siya fully tapos. So inoorasan din yon. So ito yung first activation ko in our dining area. So dyan sa dining area nagbukas lang ako ng kandila. The reason din na gumagamit ako ng kandila is because for fire activation, mas siya, mabilis. So pag since fire energy siya, mas mabilis yung pag-activate ng star.
within today ma-activate mo na yun. And then, ang downside lang nun, kasi ang water activation naglalast siya mga 3 months. Yung fire activation, naglalast lang siya ng 2 months. Tapos, parang after a month, medyo humihina na rin yung activation na yun. So, kailangan mo siyang ulit-ulitin. So, yung first activation na yan sa dining area is yung, Sunstar. So, it is located on southwest area. So, inactivate ko siya. And, dyan, kasi sa feng shui, each year, may tinatawag na 4 cardinal direction. So, yung 4 cardinal direction na yun, or stars, is yung fortune virtue, sun star, moon star, at saka dragon virtue. So, yung pangatlo. Tapos, dito yung kanina. So, patay na siya. Inano ko lang yan. Then, hinihingal ako. Yung effect niyan for Sunstar, it will increase your visibility and it will attract noble people, yung mga helpful people, makaka-attract ka or in your house. Tapos yung fortune virtue, it decreases yung mental instability, yung emotions, magiging hindi ka masyado magagalitin, magiging happy ka, stable, ganun. Tapos, so, labas naman tayo. So, yan yung pangatlo. So, ito yung northeast direction ng bahay namin. So, yung activation dyan is yung Dragon Virtue Star. So, yung Dragon Virtue is a problem-solving star. So, yung Dragon Virtue, favorite ko siyang i-activate because it resolve problems, tsaka mas align. Kapag hindi mo na kaya yung problema, i-activate mo lang yung star na yun. First time kong inactivate yung star na yun is nung pandemic. So, nung pandemic, nagwo-work kasi ako sa customer service. Tapos, umuwi ako ng probinsya tapos biglang nag-announce ng lockdown. So, medyo at least ako nung time na yun. Akala ko mawawalan na ako ng trabaho ng time na yun. So, inactivate ko siya. Tapos, after ng activation na yun, biglang tumawag yung boss ko. Tapos, sabi ng boss ko, Patrick, pwede ka bang mag-work at home? Kasi ikaw yung napili namin para mag-work at home. So tinanggap ko inaccept ko yung trabaho agad. Tapos, nag-earn ako ng money noon while pandemic. So, at saka nung time na yun, based on the story of my mother, hindi siya nawawalan ng pera kahit pandemic, hindi siya nagkukulang, hindi niya napapalitan yung mga dollars niya. So, very siya, powerful star. So, yun. So, ayun lang yung masishare ko for Lunar New Year. At
tsaka we're planning also to celebrate Chinese New Year sa Binondo. So, isasama ko na lang kayo doon. Okay? Hello guys! So, today is Lunar New Year Eve. So, nagpe-prepare ako. Luluto lang ako ng simple dinner for our family. Dahil 4 na naman kami. So, today, ang gagawin ko ay salmon, tomato pasta, and grilled chicken. So, mag-grill na muna ako ng chicken. Kababa na naman, no? Pinakikita ko naman sa inyo yung breakfast ng grill. So, nakababad na itong grill ko. Ito. And then, so, ito yung mga lulutuin ko. First, so, ito celery. So, yung lahok natin is may salmon tayo. 600 grams siya. Tapos, may bawang, bell pepper, carrots, olive oil, at saka red wine. Ito, pasta water yan. Tapos, may cheese. Para may medyo version ko yan na. Huwag kayong mag-comment. Yung alam kong version ng salmon pasta, yung ano lang siya. May capers, tomato. Ay, yan, yung tomato ko pala. Kulang pa pala yung Ricardo. So, nilabas ko lang siya para kukunin ko na lang siya. So, ito yung gagamitin natin for tomato. May halo siyang basil. So, mga kalahati lang nito kasi maasim. So, yun. Very simple lang yung arrangement natin at saka yung dinner for Chinese New Year. Kasi ano lang naman yan. Ako nga lang muna ngayon nandito. Si mama nasa biyahe pa siya. Siya naman yung bibili ng oranges at saka candies. Bakit ko piniling salmon? Kasi yung salmon daw, sabi nila sa Chinese, it represent prosperity. So, kailangan may isda tayo, yung lahok. Bubuksan ko na muna yung apoy. Yan, binuksan ko muna yung gas. Painitin na muna natin yan. Ayun, continuation. Yung salmon pasta, ang main ingredient niya lang is salmon, garlic, tomato, olive oil, capers. Usually naglalagay din sila ng basil. Pero since yung tomato natin meron na siyang halong basil, so okay na yun. And then para merong earthy flavor, naglalagay lang ako ng celery. At saka for Filipino taste, maglalagay din ako ng carrots at saka ng bell pepper. At saka ito, calamansi siya. Para Pilipino pa rin tayo, no? Kundi lang naman yan. Kasi kailangan natin yan para maalis yung lansa ng salmon. Aside from the gamit tayo ng rat. So, yan. Lulutuin ko na siya. But pinapainit ko lang yung kawali. Hindi pa siya nakunin. Kasi natin yung apoy. Very simple lang ang ating dinner. Unlike from last year. Last year, simple lang din. Namili lang ako last year ng 5 kinds of fruits na malalaki siya. Tapos, bumili lang ako, alam ko nun,
Kasi ako lang nandun sa San Pablo. Bumili lang ako ng pagkain sa Angels. Sa Angels Pizza. Yun. Yan lang ang aking kinain. At saka I think may work ako nun. So since we are free today, wala naman tayong work. Ako ang assigned for cooking. Naglinis din ako ng bahay. Naglampaso, pinalitan yung cover ng sofa. Tsaka nalinis ko yung banyo. Yun. Nag-agiw-agiw. Para ready na tayo sa pagpasok ng taon. Diba? So, kung mapapansin nyo, medyo okay na akong or medyo hindi siguro may pagbabago, no? Yung sa face structure ko ng konti. Kasi, yun nga, na-notice ko kasi nagpapaayos ako ng ngipin for almost 1 month na siya kasi dalawa yan yung magkabila, binibridge siya. So, yung after ng preparation, tinanggal yung yung mga or naglagay ng pasta dun sa mga may butas as part of the preparation. Medyo napansin ko na siya, medyo nawala yung pamamaga ng pisngi ko. Hindi naman ko siya napapansin before, pero yun, napansin ko siya nung after ako mag-fast. Ibig sabihin, may pamamaga na hindi ko napapansin. So, isasalang ko na tong chicken kasi medyo matagal to. So, we will cook this for about 1 hour. So, 30 minutes per side. Isasalang ko lang siya sa air fryer. So, first batch, 4 muna. Kasi, 4 lang naman kami tonight. Pero, gagawin ko na siyang tagdadalawa kami. Ipod lang natin siya. Ayan, inipod lang natin siya. And then, salang na natin. So, yan. Pinipindot lang yan. And then, yan. Sineset lang. 35 minutes muna yung first hour. And then, after nung 35 minutes na, i-turn natin siya. Para hindi siya masunog. So, yan. Lagay muna natin ito sa ref. Baka lumago. Yan. Diba? Nakikita niya ng aming place na maliit lang. So, maliit lang yung bahay namin dito sa St. Matthew. Pero okay naman siya. May cabinet, may upuan, yun, lahat. Kompleto naman ang aming gamit. Masyadong makapagsalita ng higher pitch kasi may ubo ako. Inubo ako ng pagluwas-luwas ko kasi 1 month na ako nagluluwas. Matagal yung procedure ng pag-ayos ng ngipin ko kaya hindi pa rin ako masyadong nag-a-apply. Muna ako kayo. So, nilagyan ko muna siya ng canola oil. Kasi naman ay mataas yung or mababa yung heating point ng olive oil. Kaya kailangan natin siyang haluin. Flavor lang naman kasi ang kailangan natin dyan. So, yun. Nilagyan ko ha. Baka hindi kayo naniniwala. Yan.
So, yan. So, ang gagawin natin ngayon ay yan muna natin siya. Ano bang unahin? Garlic. So, lalagyan na natin ng garlic. Ba't tayo bumukas nito ng bonggang-bongga? So, yan. Nilalagay ko na yung garlic. Susunod siya. After ng garlic is itong carrots. Nilagay ko ng carrots. So, mix all together. Dapat sa sa traditional cooking nito, after ng garlic, susunod yung salmon. Pero since matagal maluto yung carrots, kailangan natin siyang unahin. So, next is yung bell pepper. So, papalambutin lang natin yung mga vegetable. Actually, first time kong gagawin to. Nag-isip lang ako ng, kasi may salmon kami sa ref. Sabi ko, ano ba yung pasta na pwedeng haluan ng salmon? So, I did some research. Kasi usually ang niluluto ko is yung pesto tuna pasta. So, since wala tayong pesto sauce, yun. Ano ko na siya. Ano pa? And next is yung relax natin itong salmon na siya malito. Naninibago kayo kasi hindi ako maka-high pitch, no? Very dull ba ang boses ko today? Kasi yun nga inuubo ako. Yan, mabango siya. Avoid lang yung susunugin yung yung garlic kasi papalit siya, of course. So, nilagay ko na nilagay ko na yung salmon. Yan. So, next one natin gagawin ay lagyan natin siya ng calamansi para maalis yung lansa. Konti lang. I think mga 4 lang na piraso yun. Para maalis lang yung lansa. Hindi naman niya naasin. Kasi hindi naman siya aasin dahil pag naluto yung calamansi, maano din yung acidity niya. Mawawala din siya. Kaya huwag kayo matakot. Gusto lang natin alis yung lansa kasi ayaw natin malansa, diba? Sino ba ang gusto na malansa? Charis. Ako ayoko na malansa. So,
So, nilagyan ko na siya ng gusto na natin yung dito natin ilagyan. Dahil nilagyan. So, lulutuin lang natin siya. Dun sa ano, dun sa traditional na ano nito, para lang siya ano no, atay or something. So, sa traditional na cooking nito ng salmon pasta, may keepers siya. So, since wala tayong keepers, huwag na natin ipilit. Let's use or let's be resourceful. Gawin natin or gamitin natin ang mga available na ingredients. So, meron ako ditong tomato with basil. So, and then lagyan na natin itong celery. Para maluto na rin siya. Parang hina na ito. So, mabilis siya maluto. Pagdagan natin ng olive oil. Gusto niyo yun? Pabalik-balik ako, no? Baka i-comment mo. Bakit? Hindi mo na lang ilagay lahat din. Para hindi ka na parito. Kasi mainit. Mainit dito sa pinaglulutuan. So, lagyan natin ng additional olive oil. And then, pwede na natin siyang durugin. Hinuyog mo, tapos dudurugin mo. Yes, dudurugin po natin. Hindi na lang durog na durog. Yung tama. So, ayaw naman natin sobrang laki lang. Gusto ko yung may maliit na chunks. Smash. Smash lang natin siya para madurog natin siya. Gusto nyo yun, nagmamultitask nga ako, no? Nag-video ako habang nagluluto. Ginusto natin yun. So yan ang magiging ano niya, itsura niya para ma-visualize niya. And then, by this time, pwede na natin siyang actually lagyan ng
red wine. Wala, dapat white wine. Masarap yun. Yan ang magiging itsura niya after natin lagyan ng wine. So, nilaksan ko lang yung apoy para mag-evaporate yung alcohol content. At saka para maluto yung wine para hindi siya masyado maasim. So, medyo i-boil lang natin. Dito. Yan. Kuha tayo ng spoon. Kuha tayo ng spoon. Spoon. Tikman natin. So, nalagyan natin ang asin. Rock salt ang ginamit. Rock salt ang ginamit ko. Hindi niya na nakikita, di ba? Hindi na namin makita yung niluluto mo. Lalagyan natin ng paminsa. Lagyan na natin ang ating mga magic ingredients. Char. Magic ingredients. Lagyan pala ng MSG. Sorry naman. Gusto ko maglagay ng MSG. Dahil we're Pinoy, we're used to add some seasonings. Tama ako. Nawala yung... Yan. Sorry naman, nawala kayo. So, nilagyan ko na siya ng tomato sauce na may basil. Fresh tomato sauce yan. So, yan. Mix lang natin siya. Mix, mix, mix. Mix, mix, mix. Parang Italian pasta. Italian pasta to actually. Hindi nyo na makikita yung salmon. Yan. Taksan lang natin yun. Yan, nilaksan ko yung apoy. So, yan na yung ating current status. Wow, current status. Medyo pinapalapot ko lang yung yung sauce kasi medyo malabnaw pa siya. So, nilagyan na natin siya ng mga pampalasa. And then, nung tinikman ko siya, okay na yung lasa niya.
to describe the taste, para siyang lasang stew. Yan, ang gano'n ang lasa niya. So, parang kang kumakain ng stew in a pasta. So, magkatabi tayo. Masasetas. Hintayin ko lang lumapot siya. Para may lagay na natin yung pasta. Simmer lang natin siya para lumapot. Ganda ng color. Pwede ding ilagay ko na lang siya on top. Pero gusto kasi nakamix na siya. Lagyan, separate lang natin. So, yan. Ito natin. Kuha na ako ng konti. Yan, lalagay ko na yung pasta. Okay na kasi siya. Then, i-mix lang natin. Tama. Tama na yung lasa niya. So, yan. Hinalo lang natin siya. Patayin na natin. So, ganyan yung itsura niya. Diba? So, nagtira lang ako ng sauce doon sa gilid para ilagay natin siya on top. So, ilalagay na natin siya sa lalagyan. Sa lalagyan. Teka lang. So, ready ko muna yung lalagyan, okay? That is our simple Chinese New Year dinner. Meron lang kaming pasta, chicken, fruits, and candies. So, very simple. Pero masarap.